Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na Emmanuel, God with us. So, the word God become flesh. So, John chapter 1, verse 14, ang sabi rito, the word become flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who are from the Father, full of grace and truth. So, sinasabi rito yung pagkakatawang tao ni Kristo. So, kung natatandaan natin, Jesus was the Word. The Word was with God. And the Word was God. So, kumbaga, yung salita na the moment na create ng Panginoon itong mundo, si Jesus yung salita. Kasama niya si Jesus. And yun nga, si Jesus na salita, nagkatawang tao, naging flesh, naging isa sa atin. So sa unang teaching po tayo, Jesus is the Word who become flesh. So yun na nga, gaya ng sabi ko, si Jesus ay salita. Nagawa ang lahat ng bagay, nagawa ang mundo, nagawa ang earth, lahat ng bagay dito sa mundo, dahil kay Hesus Kristo. And yung kumbaga unang-una pa lang na andito na si Hesus Kristo, and siya yung salita, and yung salita nagkatawang tao, naging si Jesus, pinanganak ni Mama Mary, ganun. So Jesus is the Word who become flesh. So sa ikalawang teaching, ang sabi nito, Jesus is the love who become as an act. So pag sinabing love, it is an act. So kapag sinabing love, ito ay kilos. So, hindi mo pwedeng sabihin na nagmamahal ka nang sasalita lang. So yun nga, love is an act. So yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, or yung pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, ay isinagawa niya or naging act yun sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So yun nga, sabi, di ba sabi, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. So ibig sabihin na yun, yung pagmamahal niya, isinagawa niya sa pamamagitan ng pagbibigay niya kay Hesus Kristo sa atin para maging tagapagligtas natin. So yun nga, ginawa ng Panginoon si Hesus Kristo, or ipinadala ng Panginoon si Hesus Kristo dahil mahal niya tayo. Yun yung act of love niya sa atin. So Jesus is the love who become an act. So sa ikatlong teaching, sabi nito, Jesus is the sinless one who becomes sin. So si Hesus Kristo, wala siyang kasalanan. Si Hesus Kristo ay naging perpektong tao. Sabihin na natin na siya yung naging kagaya or namuhay ng kagaya ng Panginoon. Pero sa kabila nun, wala siyang ginawang kasalanan, pero naging kasalanan siya dahil sa atin. Dahil yun nga, dahil tinubos niya tayo, dahil siya yung umako ng lahat ng kasalanan natin. Na ultimo, yun nga, nabuhay siya, naging mabait siya, naging perpekto siya, pero naging makasalanan pa rin siya dahil sa atin. Dahil kinuha niya yung mga kasalanan na ginawa natin. So yun nga, siya yung naging pantubos. Sinasabi na siya yung tumubos sa atin sa mga kasalanan, na although naging mabuting tao siya nung nabuhay siya rito, although naging although wala siyang kahit ginawang isang kasalanan, naging makasalanan pa rin siya dahil yung mga kasalanan natin kinuha niya, siya yung umako. So sa punta tayo sa application, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Paano ba natin mapapasalamatan si Jesus sa kanya, sa ginawa niya para sa atin? Unang-una rito is embrace uncomfortable life. So yun nga, dahil nabubuhay tayo sa mundo, namumuhay tayo sa makamundong gawain, namubuhay tayo sa komportableng buhay natin. So sabi nito, embrace a comfortable life. Kasi nga, para sa atin, hindi magiging komportable kailanman yung buhay na gusto ng Panginoon. Dahil yun nga, nasasanay tayo sa mga maling gawain, nasasanay tayo sa mga masasarap na gawain. So ang kailangan natin is embrace. Kailangan natin i-embrace ba? Kailangan natin na oo, na mahirap, uncomfortable, totoo nga naman kasing mahirap na sundin yung utos lahat ng Panginoon. Pero kailangan natin mag-try. Kailangan natin i-embrace yung mga magagandang gawain at tanggalin yung mga wrongdoings natin sa buhay. So sa ikalawang application ang sabi nito, love with
o love God with all your entirety. So, sinasabi rito na mahalin mo ang Panginoon ng walang katapusan. Na mahalin mo ang Panginoon ng buong buhay mo. Dahil yun nga, mahal niya tayo. For God so loved the world. So, binigay niya si Jesucristo sa atin. So, kailangan din natin, suklian natin yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Sa paanong paraan, mahalin natin siya sa ng buong buhay natin. Mahalin natin, mabuhay tayo na naaayon sa Kanya. Mabuhay tayo ng mabuhay tayo ng para sa Kanya, ganun, or mabuhay tayo ng naaayon sa mga gustong gawin niya. So, sa ikatlong application, sabi nito, be grateful to God every day. So, nararapat lang na magpasalamat tayo. Nararapat lang na maging grateful tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin. Yun nga, biruin mo, siya yung nagpakamatay, siya yung nagbayad sa lahat ng mga kasalanan ginawa natin. Siya yung nagpinako sa krus para tubusin tayo, na dapat tayo yung pinako, dapat tayo yung pinarusahan, pero dahil nga mahal tayo ng Panginoon, hindi nangyari yon. Si Jesus ang gumawa nyon. Si Jesus ang tumanggap ng dapat ng kaparusahan na dapat sa atin. So yun lamang, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.